Hello, everyone. Magandang araw. A wonderful day to all of you. I would like to share to you about the denial of Peter here in Mark chapter 14. I'm just going to read Mark verse 71 and 72. But he began to curse and swear, I do not know this man you are talking about. Immediately a rooster crowed a second time, and Peter remembered how Jesus had made the remark to him, before a rooster crows twice, you will deny me 3 times. And he began to weep. Mga kapatid, brothers and sisters, ang ibig sabihin sa atin ng Panginoong Diyos, kasama natin siya. Pero madalas, we deny Him. We deny Him when we committed a sin and we disobey Him. Patuloy natin siyang dinideny sa buhay na ito. Ayaw natin siyang i-share sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala. As if parang di mo kilala ang Panginoon. Lalo na kung darating ang araw ng unang sanlinggo, mawawala tayong lahat. Ngunit, sinasabi pa rin natin, parang wala tayong pakialam kay Kristo. Wala ka nga bang pakialam sa Panginoong Hesus? Alam mo ba, ang Panginoong Diyos ay may pakialam sa iyo? He cares for you. Pero sa buhay na ito, parang lumalabat natin, katulad tayo ni Pedro. Kailangan pong tumilaok manok upang malaman natin o maalala natin ang kanyang mga salita, mga sinabi. Mga kapatid, patuloy tayong pinaalalahanan ng Panginoon Diyos. Sa bawat tilaok ng problema sa buhay natin, naalala natin siya. Ngunit kapag wala ito, pag wala tayong problema, nasaan ka? Dinideny natin ang ating Panginoong Diyos. Let us not deny Jesus Christ in our life because He is our only Savior. Siya lamang ang ating pag-asa. Mga kapatid, patuloy natin tanggapin ng Panginoon at huwag natin siyang i-deny kailanman. Tandaan ninyo, when we deny Jesus, He will deny us someday. Yan po ang nais kong iparating sa inyo. Magandang araw sa inyo lahat, mga kapatid.